po sa pagtatapos po ng ating pag-aaral at pag-uwi sa ating po mga kanya-kanyang tahanan na mayroong pagdadat ng mga ministeryo na ayon po sa mga napakinggan natin mga mensahe, iba na naman ang ating pong kahaharap. Sa araw na ito, isa pong kaganapan na from 2018, 3 years ago before po ng lockdown. And after po ng lockdown na nakabalik, unang-unang pagkakataon po na magagamit po sa araw. Kaya ang papuri po at pasasalamat ay aking po ibigay sa Panginoon. Sa umaga nito mga kapatid, natin na bumumpisahan ang ating gawain. Sa pamamagitan po ng ating pong opening prayer na pangunahan po ni Pastora Galina. Tayo po ay tumayo sa presensya ng Panginoon at sama-samang manalangin para po sa pagbubukas ng ating gawain. Kung tayo po'y manalangin, tayo po'y tumikit na lahat. Pagkilang Diyos, aming amang nasa langit, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Lord, salamat sa panibagong buhay, panibagong kalakasan, Panginoon, na nagmumula po sa iyo. Lord, kami po ay sama-samang muli narito, Diyos, upang nakilain ka, upang itaas ka, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan. Lord, nais po namin i-commit sa iyo, Panginoon, ang araw po ito, Lord God. Ang sa pagdalangin po namin, muli mo po kaming samahan, Panginoon. Lord, salamat po, Diyos. Muli po maging bukas, Lord God, ang aming po mga puso, Lord God, sa pagtanggap, Lord, ng mensahe mo, sa pagtanggap, Lord, ng mga salita mo, sa pagtanggap, Panginoon, ng mga pagpapala, Lord, na inihanda mo, Lord God, sa umagang ito. Lord, hayaan mo, Diyos, na ang bawat isa ay nandun po ang iyong biyaya, Panginoon, Lord God, na maranasan po namin ang kalakasang nagmumula po sa iyo, ang kapangyarihang nagmumula po sa iyo. Lord, hayaan mo, Diyos, ang bawat tatayo, Panginoon, sa umagang ito. Lord, ang magpapaawit, ang tutugtog, Panginoon, ang magbibigay ng mensahe po na iyong mga salita, O Diyos. Tuloy nga po, Lord, hayaan mo na ang dumaloy, O Diyos, ay ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, Lord God. Lord, tuloy nga po, wala po kami ibang makita, Lord, kundi ikaw lamang po ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Lord, wala po ibang maitaas, kundi ikaw lamang po, Panginoon. Tuloy nga po, Lord God, nandito po kami, Panginoon. Wala po kami ibang tinitingnan, Panginoon. Lord, kami po ay nakasentro sa iyo, Panginoon. Kami po ay nakapokus sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po, O Diyos, dahil hindi mo kami bibiguin, Panginoon. Lord, salamat po, O Diyos, dahil ang araw po ito ay isang araw na matagumpay, Panginoon, Lord God. Dahil ikaw ang siyang mangunguna po sa amin, ay yung banal na Espiritu ang siyang mangunguna po sa amin. Lord, at tanggapin mo po, Lord God, ang lahat ng aming pagpupuri, pagsamba, pagdakila sa iyo. Dahil tuloy nga po, Lord, karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka, Panginoon, at tumanggap ng lahat ng papuri, ang lahat ng parangal, Panginoon, ay sa iyo lamang po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwag na po natin pahintuin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa pagkakandam ko po. Dumakot na po tayo sa ating po praise and worship sa pangunguna po nila Pastor Aiza. Ay, Pastor. Praise. May isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sino po may kamay? Amen. Sino po kamay? Boses. Kamay na ito. Amen. Sama-sama po natin pasalamatan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit ng salamat.
Salamat
kundi ikaw lamang dahil ikaw yung nag-iisang Diyos. Tunay na Diyos sa buhay po ng bawat isa sa amin. Pupurihin ka, O Diyos. Yes, Jesus. Thank you.
ng bawat isa sa amin, O God. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. To you, be with us, O God. Be with us, Lord Jesus. Ang tunay na Diyos na sinasamba po namin sa umagang ito. Inaanihan ka namin sa aming puso. Inaanihan ka namin sa aming isipan. Inaanihan ka namin sa aming buhay. Maghari ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. We thank you, God. We thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Amen. Sa pangapong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Bago po tayo dumako sa mensahe ng Panginoon, nais ko lang po kunin ang pagkakataon ito sapagkat mula pa sa umpisa ng ating pong mga awitin, punong-puno po ng pasasalamat. Nais ko lang pong ihayag ang kabutihan ng Panginoon mula po nung unang araw natin dito. Sa ginawa po niya sa akin na pananatili. Sapagkat sa unang araw po dumating po yung pagkakataon na muntik na po akong nakauwi. Ngunit ang panalangin ko, nung lumapit po si Pastora Gladys sa akin, nalaman niya na naghahanda po ako para sa pag-uwi. Dahil mayroon pong mahalagang bagay na kinakailangan po ang aking presensya na gagawin ko po sa amin. Sabi ni Pastora Gladys, huwag ka na umuwi, nandito ka na. Doon po dumating yung panalangin ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, dinala mo po ako dito. Alam ko po na mayroon po kayong gagawin sa buhay ko. Mayroon akong tatanggapin higit sa naghihintay sa akin doon na hindi kaya tumbasan. Kaya kayo po, sa inyo ko po ipinagkakatiwala. Kung sakaling hindi ko po matatanggap yun, alam ko na higit po yung inihahanda niyo sa akin. At bago po niyan, pagkatapos po ng panalangin ko, nag-lead po ang banal na espiritu na i-message ko yung sekretary po namin sa barangay. At praise the Lord sapagkat nagulat ako, napakahigpit po ng barangay namin, lalo po hindi po kami nakasama sa grupo na sinuportahan nila. Ngunit ang pagkilos ng Panginoon, wala pong alinlangan na pagkasabi ko po sa kailangan ko, sabi niya, sige po ate, papuntahin niyo yung asawa niyo. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Kaya lahat ng mga bagay na kapag tayo po ay sumunod sa Panginoon at nagtitiwala sa Kanya, nakatingin lamang sa Kanya, ay hindi po natin alam magkasunod. Siya po ang kikilos para sa atin. Kaya kanina po, hindi po talaga mapigilan ang puso ko na ihayag ang Kanya pong kabutihan. Kahapon, habang tayo po ay nakikinig sa mensahe, umaga-umaga, tinawagan po ako muli ng aking kapatid. May pagkakataon, yung po nga pinakabatang membro ng pamilya namin, yung apo nila, apo namin, nakapag wala po akong ginagawa, ako po yung nag-aalaga. Dinala daw po sa ospital at may posibilidad na maoperahan. Kaya sabi natin, pasama sa prayer. Kaya naiiyak po ako kahapon dyan kasi ang ganda ng mensahe. Tapos may ginagawa ang kalaban. Ngunit sabi ko, nung marinig ko po yung tumawag ako sa amin po, pastor, sa mga kasama po natin, intercessor. Ipinag-pray po namin. At praise the Lord sapagkat pagkatapos ko pong mag-pray kahapon, nakapokus na po ako sa mensahe. At salamat sa Panginoon sapagkat kahapon, nag-message po yung malugang namin. Sabi niya, Mama, kasi mama po tawag sa akin, ipupull out na po namin si Ferdy sapagkat magaling na po siya. Bumalik sa normal ang kanya po buong katawan. Kaya lahat ng papuri at pasasalamat ibinibigay ko po sa Panginoon. Nais ko pong encourage sa bawat isa sa atin na sa bawat paghakbang po natin mga kapatid, kung ang puso po natin ay nakatuon at nakangla sa buhay at sa puso ng ating Panginoon. Yung mensahe po angkop na angkop sa akin kahapon, kaya naiiyak po ako. Salamat sa Panginoon sapagkat kapag tayo nga po ay sumunod na walang pag-aalinlangan, kasama natin ang Diyos. Amen? Kaya handa po natin ang ating sarili sa pagtanggap ng mensahe na ngayon sa ating puso. At ang lahat ng ito, ang papuri, pasasalamat ko po, at ang glory ay lahat ibinibigay ko po sa Panginoon. Tinatawagan ko na po ang mensahera ng ating pong
ang salita ng Diyos sa araw na ito, walang iba kundi ang ating pong pastora, Gladys. Praise God, hindi ng Diyos, di ba? Napakabuti ng Panginoon. So, hindi masama maging nanay. Okay, mabuting bagay po yan. Yung maging lola, okay din. Pero higit sa lahat, di ba, ay yung mga bagay na espiritual. Kasi yun yung umahantong doon sa langit. Pagdating ko sa langit, hindi ka na nanay, hindi ka na lola. Di ba? So, purihin ng Diyos dahil may mga patotoo ng tagumpay na nararanasan ng bawat isa sa atin. So, mag-umpisa na tayo dahil napakaseryoso ng ating pag-aaralan ngayong umaga dahil lahat tayo, pagtapos natin sa lugar na to ay marami na tayong mga laban sa buhay na hindi matatapos hanggang nandito pa tayo sa lupa. Amen? Dahil kailangan nating magtagumpay. Sabi nga sa mensahe ng Panginoon, tayo ay pumaparada sa mga mananagumpay. Amen? So pagdating ng muling panahon, doon sa langit, tatanggapin na natin yung ating corona na naghihintay para sa bawat isa sa atin. So tayo po ay manalangin sumandali. Ama naming Diyos, tanging sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ako nananangan, Ama, ng iyong kapayagan, O Diyos, ang siyang maunawaan ng bawat isa po sa aming kalagitnaan, O Diyos. At dalangin ko, Lord, na bigyan mo kami ng matang nakakakita, ng tengang nakaririnig, at ng pusong nakakaunawa. Ito ang aking panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, noong isang araw, nung nagturo si Pastor Nilo, nabanggit niya na siya ay nagkaroon ng isang pangitain ng tungkol daw sa isang ahas. Amen? At nung araw din na yun, may mga nagtanong, ano ba daw ang ibig sabihin ng mga ahas sa mga pangitain? Dahil may isa din na lumapit sa akin na siya din daw ay nakapanaginip ng tungkol sa ahas. Okay? At syempre, minsan nagko-confuse tayo, ano nga ba yung ibig sabihin ng pangitain? Noong nakaraang module class, nagkaroon tayo ng mga propesiya na inihayag sa bawat isa sa atin ng mga present dito. Tama? Okay. Sino yung hindi nandito nung nakaraan? O, konti lang yung wala. Hindi nandito kayo, sabi ko yung wala dito nung nakaraan. O, so, ibig sabihin, lahat tayo naka-receive ng prophecy. Masaya yung prophecy, maganda yung prophecy to encourage us. Amen? But, ang tanong ko, lahat na kayo naunawain nyo yung prophecy? Kung ano ibig sabihin ng prophecy sa inyo? May interpretation ba? Hindi nyo naiintindihan kung ano ibig sabihin ng prophecy. Basta maganda lang yung prophecy. So that is gifts of the Holy Spirit na binigay sa mga propeta na nagkakaroon sila ng mga open vision sa kung ano yung sitwasyon mo sa buhay. But the prophecy must have interpretation kung ano ka sa iyong future life. Kaya nung ako umuwi ng Hasinggan, yung prophecy na yon ay isinare ko doon sa aking pastor na nag-invite sa akin doon sa lugar ng Hasinggan. At isa siyang propeta ng Diyos. At dahil siya isang propeta ng Diyos, siya yung nagbigay ng interpretation doon sa prophecy. Dahil hindi lahat binigyan ng gift of interpretation and gift of prophecy. Tama? Pero, sabi ko nga, kahit ano man yung ganda ng propesiya o yung interpretation na binanggit sa iyo, kailangan lahat yun ay nakabase mula sa salita ng Diyos. Hindi tayo dapat agad maniniwala sa sinasabi ng tao kung hindi yun nakabase sa salita ng Diyos. Okay? Kaya yung ating pag-aaralan ngayon, ano ba yung ibig sabihin ng mga ahas na yon na napapanaginipan natin? Dahil noong August 17, bago mag-module class, Sunday ng 2 a.m., ako rin ay nakapanaginip sa isang tungkol sa ahas. Okay?
awal. Yan yung oras na may meeting, yung mga alipores ni Satanas sa himpapawid para gumawa ng plano, yung mga witchcraft, yan yung oras na nagkakasik sila ng mga sumpa sa bawat sambahayan, sa bawat pananampalataya para hindi ka makapanalangin at hindi ka lumago sa iyong pananampalataya ng spiritual. Kaya kapag tayo nagigising ng ganyang mga oras, ginigising ng Panginoon, dapat tayo ay nananalangin. Amen? Kaya nung pagising ko, hiningi ko sa Panginoon kung ano ang talata sa Biblia na pwede kong gamitin para sa pantalang kaaway. Binigay niya yung aklat ng Lucas chapter 10 verse 19. Lucas chapter 10 verse 19. Lucas 10:19. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan, tapakan ang mga ahas at mga lakdan at daigin, ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang makakapanakit sa inyo. Praise God. Hallelujah. Amen! Praise God! Sabi dito sa aklat ng Lucas, ang binigay sa akin ng Panginoon, nung pagkabasa ko nito, ito rin yung verse na ginamit ko nung bago ako manalangin. Una, hiningi ko muna kung ano yung kanyang talata na ibibigay sa akin. At sinabi niya, I give you power. I give you authority. Ibig sabihin, meron pala akong kapangyarihan. Diba? Para gapiin yung mga banta ng kaaway. Kasi yung ahas, that is demonic, symbolizes of demonic powers. Demonic tactics sa ating mga buhay. Yan yung mga snakes and scorpions na sinasabi na kaya nating tapakan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Unahin muna natin ito sa una. Sabi dito, I give unto you power. That is the authority na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi sa sarili nating lakas. Hindi natin kaya gapiin yung mga spiritual forces na nasa himpapawid dahil may kapangyarihan sila. With our own strength. Kaya kung ang iyong prayer life ay hindi buhay, baka yung panalangin mo hanggang dito lang sa first heaven. Hindi makarating doon sa second heaven. Nasaan ba yung mga spiritual forces? Mas mataas isa sa first heaven. Kaya hindi nakakarating sa trono ng Diyos kasi merong mga umahadlang sa himpapawid na mga spiritual forces, principalities, mga rulers, mga authorities, at yung mga powers na yan, hindi yan minor rank. That is general rank. Kaya kung di ka general ng Diyos, paano mo matatalo yung mga spiritual forces na nasa himpapawid? And it is not by our own might or strength, but it is about God's highest authority na nasa ating mga buhay. Amen? Meron ba kayong otoridad ng Diyos? Dapat meron. The highest authority, walang iba kung ating Panginoong Jesucristo, that every knee will bow. Things on heaven, things on earth, things under the earth, lahat po yan ay sako ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya meron tayong kapangyarihan doon sa mga nasa itaas, nasa lupa, maging nasa ilalim ng lupa, to overcome them. Amen. Kaya meron tayong authority na nagmumula sa Diyos at hindi ito galing sa atin. At sa pamamagitan ng talatang ito, ipinapakita na tayo ay yung mga tao na in-equip ng Diyos para sa kanyang layunin. Sabi mo, ako'y may layunin. Yan. Para sa kanyang purpose, para sa mission na ibinigay ng Diyos sa iyo. Kung yung paglakad mo ay wala sa plano ng Diyos, hindi po yun mission. Yun po ay vacation. Okay? Huwag natin gawin na maging mission vacation. Dahil iba ang mission. Ang mission ay may battle ka na haharapin. Kaya nga church, lagi ko sinasabi sa inyo, kung kayo ng mga pastor ninyo o ang mga manggagawa sa
Hindi kita pababayaan. Kahit hindi ka nila ipanalangin, kasama mo ako. Dahil sa Panginoon. Yan yung authority na meron tayo sa ating Diyos. Okay? So, inanda tayo para sa purpose, para sa kanyang mission. Sa Mateo chapter 28, verse 18 to 19, sinasabi dito na tayo ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Pakibasa, Sister Baby, ang aklat ng Mateo 28, 18 to 19. Praise God, hallelujah. Sabi ko rito, sa 18 to 20, 19 to 20, 18 to 19. 18 to 19, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo, gawin ninyo ang alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautisman ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Praise God, hallelujah. Amen. Una, binanggit doon, ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay na sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung si Kristo ay nasa atin, sino ang lalaban sa atin? Sino ang makalalaban sa atin? Diba? Kahit ang asawa natin, hindi pwedeng lumaban sa atin. Kasi kung yung asawa natin ay hindi na kay Kristo, bilang si Kristo ang kanyang ulo, pero ikaw ay tinawag ni Kristo for His purpose, for His wonderful plan sa buhay mo, sino ang magiging dapat ng ulo mo? Si Kristo. Dahil si Kristo ang nagbigay ng lahat ng kapangyarihan na nasa atin ngayon. Kaya dapat meron tayong Jesus Christ na nasa ating mga buhay. Yun yung kikilos. Yun yung authority na meron tayo. Sinabi doon tayong wahayo upang ang mga tao ay gawing disipulo. Disipulo nino? Hindi mo disipulo. Huwag mo ang kinin na ito disciple ko. Oo, bagamat ikaw ang ginagamit ng Panginoon. But sabi dito, make them God's disciple, Christ's disciple. Gawin natin sila mga disipulo ni Kristo kasi kung sa atin lang, pag nagkamaling tayo, baka mag-isip sila. Diba? Pero kung kay Kristo sila nakatingin, kahit nagkakamali tayo, kahit makita nila yung kahinaan natin, mananatili sila kay Kristo. Amen? At sabi doon, baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Okay? Hindi na natin pag-usapan yung water baptism. Pero pagka ang isang tao, minsan ito nang nakakalimutan ng mga believers, nakakalimutan na natin mag-water baptize. Nasa Biblia po yun. Okay? Minsan, 2 years, 3 years na, umaten sa church, ginagamit na sa pulpito, hindi pa pala na water baptize. So, huwag natin kalimutan na meron din utos ang Diyos tungkol sa pagbabautismo. Okay. Then, sumunod, sabi dito sa teach them to obey the word of the Lord. Okay. So, balik tayo doon sa teksto natin kanina. Sabi dito, to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, upang yurakan, upang tapakan ang lahat ng mga pakana ng dyablo sa ating mga buhay. Dapat alam natin kung sino ang ating kalaban. Mahirap naman lumaban, hindi mo alam kung sino yung kalaban mo. Diba? Kaya dapat pag-aralan ninyo yung Efeso chapter 6, lagi yan madalas binabanggit dito mula sa verse 10 to 12, yung tungkol sa mga principalities and rulers. Hindi maliit ang kalaban natin. Kaya alam niyo, church, para maging buhay ang church sa isang iglesia, lahat ng mga leaders, dapat busy tayo from Monday to Saturday sa ating pakikiusap sa ating Panginoon, sa ating mga gawain spiritual, para pagdating ng Sunday, nararanasan ninyo ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Kasi pagdating ng Sunday, yung mga members, yan yung mga medyo mahihina sa pananampalataya. Yan yung mga busy sa negosyo. Yan yung mga may demonic attack na pumapasok sa bawat churches. Ngayon, kung ikaw na leader ay hindi prayerful, hindi ka makapananampalataya
magsungga. Bakit? Kasi doon po sa lugar na yun, buhay na buhay ang prayer life. Amen. At sa iglesia na yon, kapag wala kang prayer life, hindi mo matatanggap ang revelation. Tama? Hindi lang doon, kundi kahit saan church. Kapag wala kang prayer life, walang revelation. Di ba? Ngayon, kung wala kang revelation, ibig sabihin, hindi mo naririnig yung Holy Spirit. Ngayon, kung hindi mo naririnig yung Holy Spirit, paano ka tatayo sa harap ng mga tao na may mga demon possession? Paano magtatagumpayan yung mga attack sa loob ng iyong family? At ang tahimik niyo po. Amen. Okay? So, kailangan tayo maging aware na ang buhay natin ay hindi lang hanggang buhay dito sa lupa. Dahil paglabas natin, mamaya, doon pa lang mag-uumpisa yung panibagong stage ng laban ng ating buhay. Sa kakapon, diba sabi, hanggang hindi tayo namamatay, di ba may millennial kingdom? At ilan lang yung nakakarating doon sa millennial kingdom. Maraming masisave, pero ilan lang yung makakasama ng Diyos sa millennial kingdom. Pero ako nung narinig ko kahapon, Lord, gusto ko, isa ako sa makakapasok doon sa millennial kingdom. Kaya mula pa lang sa pagkabata hanggang sa paglaki, hanggang sa tumanda tayo, pag nabubuhay tayo, di ba? Sabi doon, nagpapatuloy tayo sa paglago sa ating Panginoon para makapasok tayo doon sa millennial kingdom. Kaya kung hindi ka magkakaroon ng ganong desire, paano mo mahihikayat yung mga members mo sa family? Siyempre, ayaw naman natin, maiiwan natin sila na hanggang salvation lang, di ba? Hanggang kailangan maramdaman din nila yung first resurrection na tinatawag, tapos yung millennial kingdom. Yun yung gusto natin na ranasan sa buhay na to. Okay? So, sabi dito, ito yung mga demonic attacks, pero in Christ, sabi natin po, in Christ, we are overcomers. Amen? Kaya, yung Diyos na nagbigay sa atin ng authority, ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Amen? Sa Romans chapter 16, verse 20. Okay. Kaya yung buhay natin dito, tayo yung mga general ng Panginoon. Okay, basa ka Sister Betty, kung nakita mo na. Mike, 16:20. Okay? Tayo yung mga generals ni Lord, tayo yung mga representative ni Lord. Praise God. Praise. 16:20. Hallelujah! Parang dinadaanan ng salot ang kanilang daanan. Hindi yan. 16:20. Chapter 16, verse 20. Nasusunod ko po ako ng tagabasa. Yung magaling mag-isa. Kasama po kasi sa training niya, di ba? Pero dahil si Sister Baby, yan yung kanyang dinidevelop din siya ni Lord Jan. Kaya magpasensya natin ng konti. Tuloy. Amen! Sabi po rito, ang Diyos ang butal ng kapayapaan Amen. at malapit na niyang pasukin sa inyo si Satanas. Praise God. Hallelujah! Napakan natin ang ating Panginoon. Diba? Di ba pagka nananalo tayo ng, ng 1 million, di ba, sinabi, oh, you won 1 million from Copico Blanca. Diba? Tuwan-tuwa tayo, di ba? Yung iba nagbenta ng bahay para makubigay yung tax para sa 1 million ng Copico Blanca. Naloloko tayo, di ba? Maraming mga naloloko na scam, di ba? Pero kahit hindi totoo, tuwa-tuwa sila. Di ba? Kayo, sinabi dito, pasusukuin ng Diyos si Satanas. Pero wala kayong reaction. Kung sinabi ko pa, palakpakan natin ang Panginoon. Eh, mas matindi yung sinsang Panginoon. Si Satanas, pasusukuin ng Diyos sa ating mga paa. Di ba? Amen. Yuyurakan natin ang kapangyarihan ng Diablo sa ating mga paa, pero wala tayong reaksyon. Amen. Kaya, pag wala tayong pananampalataya, okay, ganito yung magiging sitwasyon. Kahit may pera ka, pero may sakit,
dinadala mo sa ospital. Kasi wala kang faith. Dahil hindi mo tinanggap yung Romans chapter 16 verse 20. Maubos yung kayamanan mo, wala pa rin mangyayari. Hahantong sa kamatayan. Pero sa may pananampalataya, ito yung ginagamit na talata. Pag may sakit, hindi mo muna sa ospital dadalhin. Hindi mo na dadalhin sa ospital. Amen. Dadalhin mo sa church. Para iba na lang. Yun yung malaking difference natin eh. Yung may alam na may authority siya sa wala siyang authority. Kasi sa mga walang authority, kahit nga Christian, ito nakakahiya sa Panginoon. Dahil imbis na sa church mo dalhin, dinadala mo sa albularyo. Tama? Kaya galit na galit talaga yung mga witchcraft sa mga totoong tumatayo sa Diyos. Bakit? Kasi ayaw nila na aabot mo, natitira mo yung kanilang mga strategy, yung kanilang mga kutak. Pag may authority ka, kailangan gamitin mo yung authority. Eh, paano mo gagamitin yung authority? Binasa, wala kang reaksyon. Di ba? Paano mo tatanggapin yung authority? Gagamitin yung authority. Hindi mo ibinubuhay yung authority na nasa iyo, si Kristo. Hindi buhay si Kristo. Kaya kapag ka may problema sa pera, pumupunta tayo sa maraming tao na alam natin tayo ay makakatanggap ng pagpapalang pinansyal. Ang problema, kapag lahat ay hindi na tayo natulungan, doon pa lang tayo lalapit sa Diyos. Ang Diyos ay hindi last resort na lalapitan natin. Dapat bago yung mga tao, unahin muna natin ang Diyos. Dahil kapag inuna natin ang Diyos ang gagawa ng paraan para tayo magpalain. Dahil kahit sa mga bagay na yan, ang Diyos ay kumikilos. Tayo yung mga missionaries of Christ. Tayo ay mga evangelists of Jesus Christ. Ang number one na problema na inatak sa atin ng kaaway minsan, dahil full time tayo sa Panginoon, pera. Di ba? Kasama kasi yun, nasa lupa pa tayo eh. Di ba yung pag-sabihin sa driver, God bless you. Tapos bababa ka na. Di ba? Yung iba, kaya ginawa nila para makarating sa pupunta nila yung strategy, aakyat sa bus, tapos mga aral para libre. Meron tayong Jesus. Amen? At purihin ang Diyos dahil may ginagamit ang Diyos na kaparaanan ng Diyos. Kaya kung ikaw ay ginagamit ng Diyos para pagpapala sa mga humahayo, ibig sabihin, yun ay kaparaanan ng Diyos para matupad yung mission ng Diyos doon sa mga lingkod niya. Amen? At kung ito naman yung pastor na nangangailangan ng mga provision ng Panginoon at may ginagamit ng Diyos, ibig sabihin, sinasakatuparan ng Diyos ang kanyang layunin sa buhay mo para mangyari yung kanyang kalooban. Kaya lahat yun ay under the authority ng ating Panginoon. Poverty, sickness, diseases, slavery, fear of death, kamatayan, lahat yan ay pasusukuin at pinasukunan ng Diyos sa ating mga kamay. Amen. Binanggap na natin ang pagkapalan ng Diyos. At ito yung pangatlo doon sa isang verse. Isang verse lang yung pinag-aralan natin teksto, Lucas 10:19, at ito yung pangatlo. Sabi dito, at walang makagagapi sa iyo. Walang makapananakit sa iyo. Amen. Kaya, nung time natin sabi dito, nothing by any means can harm you. Okay? Kaya ito yung sinasabi na ang Diyos ay merong security na ibinibigay sa buhay ng mga mananampalataya. Sabihin mo, I am secure in God's hand. I am secure in God's hand. Ako ay nasa pangangalaga ng kamay ng aking Diyos. Ako ay nasa pangalaga ng kamay ng Diyos. Bago pa lalapit ang dyablo, Bago pa lalapit ang diablo, ako ay may tagumpay mula sa Diyos. Amen. Amen. Kaya natatawa talaga ako kay Sister Faith kasi niyayakap niya yung bawat salita, di ba? Amen.
Magpapaalam mo na siya, di ba? Nasa kapahintulutan ng Diyos, sama lahat ng bagay. Pero kahit na minsan mga panakit ang kaaway sa atin, sino dito yung minsan nakakaramdam pa ng sakit? Wala na? Mga ganap na ang ating katawang lupa. Buhay na masagana. Sino dito umiinom ng maintenance? O, di ba? Meron gin. Ako umiinom. Ay, baka may alak, umiinom pa ng alak. O, kailangan natin maging totoo. Kasi humihina ang katawan habang tumatanda tayo. Pero ito yung katotohanan na kahit kapag sinabi mo perfect kayo, ibig sabihin mo wala nang gagawin ng Diyos. Hindi kayo nagkakasakit, wala nang ginagawa, wala nang gagawin ng Diyos. Ako isang buhay na patotoo na ang aking katawan ay maraming karanasan mula sa sakit karamdaman, mula ulo hanggang paa. Nalaga sa buhok ko. Nagkaroon ako ng bukol sa breast. Diabetic. Naoperahan ako. Mahina ang katawan ko kapag mataas ang sugar. May panginginig na nararamdaman. Pero hindi ako nagpapusitan. Alam niyo kung bakit? Dahil meron akong Diyos. Kung hindi mo nararanasan yung sakit, at paano mo mapapatotohanan ng Diyos mo ang manggagamot? Amen. Di ba ang malaki kasinungalingan na sasabihin mo, the Lord is my healer. Pero hindi mo naranasan yung sakit na kung paano ka pinagaling ng Panginoon. Di ba? Ibig sabihin, tayo ay hindi nagiging totoo sa ating mga buhay. Yes, totoo, may sakit. Nakakaramdam tayo ng sakit physically. Yun yung dapat na ina-admit natin. Okay? Pero meron akong Diyos na higit sa sakit. Amen. Meron akong Diyos na higit sa aking mga karamdaman. Kaya hindi sa lalapit ako sa ospital, pupunta ako sa tao, unahin ko ang aking Diyos. Amen. At nung time ng COVID, hindi naman ako nagpo-hospital. Kasi kung nagpo-hospital ako ng mga panahon na yun, baka namatay na ako. Di ba? Pero dahil meron akong Diyos sa loob ng aking kwarto, taas nyo nga yung mga kamay ninyo. Alam niyo ba yung mga kamay na to? May kapangyarihan to. Amen. Hallelujah. Kapag tayo nagtataas ng kamay, pag nagpupuri tayo sa Diyos, tumatanggap tayo ng kapangyarihan mula sa Diyos. Hallelujah. Ito rin kamay na to, yung gagamitin natin sa ating katawan na mula ulo hanggang talampakan, kikilos ang kapangyarihan ng Diyos upang tayo magkaroon ng kagalingan. Kaya paglabas natin sa ating tahanan, yung mga taong nakakasalubong natin, yung mga members na lumalapit sa atin na may problema, ang kapangyarihan ng Diyos yung gagamitin natin para ipatong yung ating mga kamay sa kanila, sila'y panalangin. Nakasulat yun sa Biblia. Sa Marcos chapter 16 to 17, di po ba? Lahat na sumampalataya mabautismuhan ay magkakaroon ng kaligtasan. Una, kaligtasan. Tapos may 5 bonus na ibinigay ang Panginoon. In the name of Jesus, sabi di ba? They will speak in new tongues, drive out demons, di ba? Sabi doon, dumampo sila ng ahas. Hindi sila maano, uminom sila ng lason, pero hindi sasadyain uminom ng lason. Kung kayo ay gustong patayin ng mga mangkukulam dahil sa inyong misyon na hindi binais ng mga diablo na matupad, ibig sabihin nun dahil nasa iyo si Jesus, hindi ka maano. Diba? Pero kung sasadyain mo, nagpapakamatay ka, paano mo magiging kasama ang Diyos? Hindi natin dapat sinusubok yun. Okay, kaya wag natin yung misinterpret, ay, pag uminom pala ako ng mga deadly poison, hindi pala ako maano. Okay? Nag-mission tayo, hindi natin alam yung lugar ng mga pinupuntahan natin. Diba? Lalo na sa mga Visayas, sa mga Mindanao, hindi natin alam yung mga lugar. Kahit dito sa Pangasinan, napakarami. Diba? Yung mga inihahanda nila sa piyesta, dinadasalan nila yan. May mga tactics sa kaaway para makapasok siya sa'yo, para magkaroon siya ng connection sa'yo. Kaya lagi ko tinuturo kahit yung mga binibili ninyong damit sa ukay-ukay, bago ninyo suotin, laban nyo muna. Tapos pagtapos ninyo labahan, ipanalangin ninyo. Kasi hindi nyo alam, baka mamaya rapist yung gumamit ng damit na yan. Tapos forma kayo.
Diba? O kaya dinasalan ng mga witchcraft, yung mga damit na yan bago ibenta sa merkado. Kaya kailangan maging aware tayo maging sa maliliit na bagay. Amen? So, yun na yung huling binanggit doon sa talata ng Lucas chapter 10 verse 19. At pagkatapos na ibinigay ng Diyos yun sa akin, ako ay nanalangin. At habang ako ay nasa spirit ng pananalangin, di ba po kasi yun, nagtatangs ka lang, di ba? Habang nagtatangs tayo, nananalangin tayo sa spirito na hindi natin na iintindihan, pero yung Diyos, nakausap natin, alam niya kung ano yung gusto mong pilingin sa panalangin. Kaya habang nagtatangs ako, habang nagpipray ako in spirit, nakita ko sa aking vision na yung ahas na yun, pinutol ng Panginoon yung kanyang ulo. Amen? Kaya alam ko na kaaway ay hindi makagagawa ng anumang mga bagay na makapananakit sa akin. Hindi lang sa atin, may bonus pa. Pati sa ating mga mahal sa buhay, hindi siya pwedeng manakit. Alam niyo, dahil sa ating pananampalataya sa Diyos, kahit yung mga asawa natin ay mga pasaway at yung ating mga anak minsan matitigas ang ulo, pero dahil iniibig natin sila alang-alang sa Panginoon, alam niyo ba na iniingatan din sila ng Diyos dahil sa atin? Amen. Amen. Kahit napakalayo nila at nakakalimot sila sa Diyos, trabaho ng trabaho, pero dahil sila din yung ginagamit ng Lord para matupad yung layunin nila sa buhay mo, pagbibigay ng pamasahe, pagbibigay ng mambabaon mo dito sa Whitestone, dahil tayong lahat, hindi pa nag-umpisa yung klase, kainan na tayo ng kainan. Diba? Dahil doon sa magandang loob na yun ng mga anak natin, sila'y pinagpapala din ng Panginoon alang-alang sa ating pananampalataya. Kaya lagi natin silang ipanalangin. Amen? So tapos na po ang mensahe ng Panginoon at diretso na po tayo sa prayer. Okay? Habang tayo mananalangin, ipanalangin natin, ang fokusan ng prayer natin ngayon, yung ating sarili. Pagpanalangin na natin yung bansa, ipanalangin na natin yung mga lingkod ng Diyos, yung mga pastor. Diba? Minsan nakakalimutan natin ipag-pray yung sarili natin. Kaya minsan, kakapray mo ng pagpapray mo na pagpalain yung kapatid mo, sabihin mo na, Lord, siya pinagpapala ako, hindi. Kasi nakalimutan mo rin pagpalain yung sarili mo. Okay? So yung verse na to, hindi para sa wala dito. Yung verse na to na Lucas 10:19, para ito sa atin na nakapakinig ngayon. Amen? Kaya ang ipapanalangin natin ngayon ay yung kapangyarihan ng Diyos na kung tayo ay nawala ng pananampalataya o tiwala sa salita ng Diyos, unang mag-repent tayo. Kung nilimitahan natin yung galaw ng Diyos sa ating mga buhay, mag-repent tayo. Kung hindi tayo naging aware na meron pala akong kalaban, hindi pala simple yung mga bagay na espiritual, mag-repent tayo. At pagkatapos, hingin natin ang kabagan ng Diyos na maranasan natin na sa pangalan ni Jesus na nabubuhay sa ating puso, ay paglabas natin dito, magawa natin yung kalooban ng Diyos. Amen? So yun po yung ating purpose ng ating panalangin ngayon. So, Pastor, tayo po ay mananalangin. Okay? So, hindi na ako magpapaawik. Background music na lang tayo. Amen? Lahat po na tayo tumayo para walang makatulog. Ngayon, after natin tumayo, kala na kayo kung anong position yung gusto ninyo. Pwede kayo lumuhod, pwede kayo manatiling tumayo. At para malaman ko na tapos na kayo sa mga panalangin, pwede na kayo lumuho. Okay? Sige, let's shout 3 times. Dugo ni Jesus. 1, 2, 3. Dugo ni Jesus. Dugo ni
kami ay sumasampalataya, Ama, na natanggap na po namin ang anumang mga panalangin na idinulog namin sa iyong harapan. Salamat po, Diyos, sa kapangyarihan mo na nasa amin. At nawa, Panginoon, bilang mga anak mo, gamitin namin ang kapangyarihan at tulod upang magbigay ng buhay sa mga tao, Panginoon, Lord God, na wala pa sa iyo. Nagdideklara kami ng pagpapala sa aming mga asawa, sa aming mga anak, sa aming mga apo, sa aming ministries, Father God. Nagdideklara po kami ng pagpapala maging sa bansang Pilipinas, Panginoon, sa Luzon at sa Visayas and Mindanao. At Panginoon, nagdideklara din kami ng pagpapala sa aming mga buhay from the top of our head down to the sole of our feet. Lord God, salamat sa kapustusan ng iyong banal na Espiritu. Salamat din sa kagalingan ng aming mga sakit at karamdaman sa pangalan ni Kristo Jesus. Nasabi nga, Panginoon, kung saan kami mahina, doon naman ang hahayag ang iyong kalakasan sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, sa mabuhay o sa mamatay, Panginoon, kami, Lord God, ay patuloy na maglilingkod sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos na tumawag sa amin, at ang Diyos na tumawag sa amin ay isang tapat at makapangyarihan ng Diyos na nasa amin. Kaya wala kaming katatakutan, Panginoon, sa aming paghayo, sapagkat ikaw ang Diyos na nasa amin, Panginoon, at ang iyong pangalan ay nabubuhay sa loob ng aming mga puso. Kaya, Panginoon, nananalangin din kami sa lahat ng mga tao na ginagamit mo bilang pagpapala sa aming mga buhay, Panginoon, upang matupad ang iyong layunin. Panginoon, sinabi po po, Diyos, kay Abraham na ang magpala sa iyo ay yun rin namang pagpapalain. At bilang mga anak ni Abraham, bilang mga mananampalataya ng aming Panginoon Jesucristo, nagdedeklara kami, Panginoon, ng pagpapala, O Diyos, sa lahat ng mga tao, Panginoon, na ginagamit mo para sa aming mga buhay. Nagdedeklara kami ng kaligtasan sa mga wala pang kaligtasan, Panginoon, at kagalingan sa mga may sakit karamdaman. Salamat po, Ama, sa iyo napakalaking habag na aming tinanggap sa oras na ito, Panginoon. Mananatili ka sa aming mga buhay, at bilang pangwakas sa aking panalangin, Panginoon, sinabi mo sa aklat ng Efeso na isuot namin ang baluti na nagmumula sa iyo. Kaya sinusuot namin, Panginoon, Lord God, ang helmet ng kaligtasan, Panginoon. Lord God, to protect our mind from the lies of the enemy. Gayon din, Panginoon, Lord God, ang bracelet of righteousness. Ingatan mo ang aming mga puso na hindi magkasala sa iyo, Ama, na anumang kasinungalingan ng Diablo, Diyos, ay hindi makapananaig. Walang galit, walang sama ng loob, walang anumang inggit, Panginoon, sa aming mga puso, kundi pagpapatawad at pag-ibig lamang, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Sinusuot namin ng sinturon, Panginoon, Lord God, ng katotohanan, Panginoon. Si Jesus na nasa amin ang banal na Espiritu, na siyang Espiritu ng katotohanan ng Diyos, na kami ay magiging tapat, Panginoon, sa aming paglilingkod. At pawang ang iyong mga salita lamang, O Diyos, ang aming may papahayag, Panginoon, sa aming mga paghayo. Sinusuot namin, Lord God, ang kalasag ng pananampalataya na si Kristo Jesus lamang ang aming Panginoon. At anuman, Lord God, ang paninira ng kaaway, mga banta ng kaaway upang makapanakit sa aming Panginoon, ay meron kaming matibay na sanggalang. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sinusuot namin ang sapatos, Panginoon, Lord God, ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita. Panginoon, ang salita mo, Diyos, ang may highest authority, O God. Kaya, Panginoon, kaya mo, Lord, ang aming mga bibig ay bubuksan mo po, Ama, upang aming supilin ang bibig ng kaaway, Panginoon, in the name of Jesus. At ang iyong mga salita ay mahahayag sa aming mga buhay. At narito, Panginoon, ang tabak ng banal na Espiritu, Panginoon, sa aming mga kamay, Panginoon, ang iyong mga salita. Patalasin mo ang mga salita mo na nasa amin, Panginoon. Ang salita mo buhay, Panginoon,
Amen. Napakasarap ng mga pagpapalang tinanggap po natin sa araw na ito. Handang-handa na po tayo sa ating pong muling paghayop. Dala-dala po natin ang mga salita nito ng ating Panginoon. At sa oras na ito mga kapatid, oras naman ng ating pong pagkakaloob. Sino po sa atin ang mga pinagpala ng salita ng Panginoon sa araw na ito? Amen. Kaya ihanda po natin ang ating pong mga sarili para po sa buong puso pagbibigay, sapagkat sabi nga po sa salita ng Panginoon, pinagpapala ang may tapat at galak na pusong nagbibigay. Amen. Kaya tinatawagan ko po si Pastora Ruby upang siya po ang mauna naman sa ating pong pagbibigay at maging sa pananalangin din po para sa pagbibigay sa mga kaloob. Higit sa lahat ang biyaya mo. Pag walang aawit. Amen. Isa pong mapagpalang umaga po sa kanila. Hallelujah. So, alam po natin yung ating obligasyon po sa ating Panginoon. Amen. So, magbabasa po ako ng isang verse po dito sa Deuteronomy, chapter 16, verse 16. Sabi po dito, no man should appear before the Lord empty-handed. Amen. Each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Amen. So, kung ano po yung nararapat para sa Diyos, ibalik po natin. Amen. So, magkukot lang po ako doon sa New Testament. Naalala niyo po nung si Jesus po, ay gusto po siyang masila ng mga gusto, hinahanapan po siya ng mga kaaway na ano po ba, masila siya, ay yung butas. Nung makikita po natin na sabi niya, kung ano po yung nararapat kay Caesar, ibalik po natin. At kung ano po yung nararapat sa Diyos, ibalik din po natin. Na may bukal sa puso, na hindi po tayo napipilitan. Amen. Nararanasan po natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, nararanasan po natin yung pagpapala ng Diyos. Kaya ibalik po natin sa Kanya yung dapat na nararapat po sa Kanya. Amen po. So ngayon po dadako po tayo sa pagbibigay. Sino po yung nakaatas sa... Wala po. So mag-awit po tayo ng magbigay tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Ila lang ang magbigay. Huwag nyo na lang pong pakinggan yung boses. Yung lyrics na lang po ng awit na Amen. So tayo po'y dadako sa ating pagbibigay po sa ating Panginoon. Amen. Sa Panginoon tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon. Tayo ay magbigay. Ibabalik siksik, liligang umaapaw. Ibabalik siksik, liligang umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon. Tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon. Tayo ay magbigay. Yes, Lord. Tayo po'y... Hallelujah, Jesus. As lihas po, ilihas po natin yung ating mga kaloob. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan po, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo. Lord God, dalangin po namin ang mga kaloob na ito na sa inyong harapan. Lord God, nawa gamitin niyo po ito sa gawain sa lugar na ito, Lord God, na through this na mga kaloob, Lord God, maraming maabot ng pagpapalang ito, lalo na yung mga anak mo, Panginoon, na nangangailangan ng tulong na mula sa iyo, Lord God. Pagpalain mo, Ama, ang mga kamay na nagbigay nito, saan man galing ang mga kaloob na ito, Lord God, sa trabaho man o sa mga negosyo. Lord, patuloy mo silang pagpalain, Lord God. Salamat, Lord God, sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay nga po, Lord God, na napakabuti
niyo po sa amin. Kaya Lord, pinabalik po namin ang lahat ng ito na may pasasalamat at pagpupuri sa tanging pangalan mo, Panginoon Jesus. Ang lahat po naman sa amin ng Amen. Okay, so announcement po natin dahil tapos na po tayo ngayon. So dahil maulan, kung hindi naman maulan, pwede sana maglilinis tayo ng iba sa labas. Pero pag maulan, syempre hindi tayo maglilinis. Gayon pa man yung mga babae na kayang maglinis dito, tayo po yung maglilinis. Yung iba naman hindi pa naligo, so pakilinisan na lang yung mga CR na ginamit ninyo. Yung iba naglinis na kanina, yung ginamit nila. So yung iba, linisan din natin yung mga CR. Bago tayo umuwi mamaya, yung mga kalat natin sa kwarto, pakikuha din ninyo para ibaba na lang natin. Para hindi man makita ng mga estudyante, tayo yung mga pastor na, di ba? As mga leaders pa ng church. Pero mag-iwan tayo ng kalat sa kwarto dahil nasa natin sila yung maglilinis. Kaya kailangan tayo din mag-responsible. Kalat mo ay tapon mo. Okay? Para makita naman nila na, wow! Ang mga pastors ng WTS, sila yung dapat namin tularan. Amen? Dahil tayo yung nagiging halimbawa nila. So sa ngayon, dahil si Pastor May ang binigyan ko ng authority sa kasi Sister Rhea, dahil wala si Pastor Victor, mag-assign kung sino yung nassign sa program na to. Amen. With the help of Sister Baby naman yung tagagising natin at tagapanalangin sa atin dahil siya lagi talaga nananalangin para gumising tayo ng maaga. Okay? So sa susunod, yung hindi nagamit ngayon, sila naman yung gamitin ng Panginoon. Pagsabi kay Pastor Victor, yung hindi nagamit ngayon, di ba? Sila naman yung gamitin ng Panginoon. So kayo nag-assign kaya yung hindi nagamit ngayon, next time, bigyan natin ng opportunity na magamit. So magkikita tayo ulit September 15, 16, 17. Amen. Nawa, makita ko kayo na mas maganda kaysa sa dati. Amen. Kaya tayong lahat ay tumayo para sa benediction ng ating minamahal na Pastor Chu. Amen. Our beloved missionary. Alam mo pa, mapala tayo, may missionary tayo galing sa ibang bansa. May we rise, God bless. Praise the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship You. One more time. Praise the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship His holy name. Gracious Lord, we thank You for the gift of life. Praise be to the holy name. We stand on Your word in Hebrews 13 from verse 20 to 21. We pray that You bless us with everything good to do Your will in Christ Jesus. Father, equip us with Your peace and let Your love never leave us or forsake us. Father, upon this hour, I pray, Almighty God, in this journey of preaching the gospel, may You fortify us with strength that comes from above. The strength to always stand firm, knowing that You will not leave us or forsake us. Father, we pray for the Mount Sinai Church, for all the Koreans, all the people that You are using to bless us. Father, may them
be receiving the blessing from above, the blessing of good health, the blessing of joy, the blessing of financial breakthrough. Father, I pray for all the ministers here. We pray that you help us in our various places of ministration. Pour out your spirit upon us and let us live with the joy that the Lord is good all the time. In Jesus' name we pray. Amen. Bago tayo maghiwa-hiwalay muli, isaw po natin ang ating tagumpay sa araw na ito at magtatagumpay pa po tayo sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Po, sige po, tatlong palakpak, tatlong padya, at sigaw ng tagumpay sa Panginoon Jesus Cristo. Ready? 1, 2, 3.